Magandang umaga po sa ating lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod. Para sa magsisipag-alay, Block 30, 31, 32, 40 at 41, ang kawan 4A, 4B, 4C, 5B at 3B, Legion of Mary, Block Rosary Movement, Parish Commission on Youth, Mother Butler Mission Guilds, Apostoles, Lay Ministers on Duty, at para na rin sa pasasalamat ng pamilya nina Mr. and Mrs. Diego and Elizabeth Saico, Attorney Sol and Sister Digna del Rosario, Feli Kiambao, Kiambao Security, Sharon Nonoy de Dase Dayumat, George and Emmy Acosta, Amy Blaso Sinclair, Elmer and Leonora Olaso Bolido, Arsenio and Salvacion Estrada, Jimmy and Annie de Guzman, Bless Pineda, Susana Danilo Leonola Cruz, Sigfred Manausis, Delia Gatchalian, Sabay Tonida Family, Fanny Go, Marie Elaine Repolyo, Marie Chris Agaw, Brother Rino Cunanan, Lorna Nacario and Family, at Anyana Season. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan na sina Claudio Rebucan, Marie Elaine Repolyo, Mirna o Mira Ravelo, Nonoy Charlie Dayumat, Angeles Deliva Dayumat, at Cathy Dedase. Para sa mga natatanging kahilingan ng Trisol siblings, Pedro Go, Maria Therese Dominic Alonso, Leonila Dalilo Susana Cruz, at Sigfres Manausis. Para sa mabilis na paggaling nina Ferdinand Santos, Sister Linda Montalvo, Yoli Villaranda, Maria Baby Estrada, Ruth Toledo, Angel Nicole Limbo, Ignacio Soriano, Reynaldo Trujillo, Gabriel Villa, at Mary Grace Season. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Edelberto, Edgardo, Erwin, Alan, Hilbert, Corazon, Patrocinia, Conrado, Rosa, Magno, Leonora, Armando, Bernadette, Rita, Jose, Edwin, Janicio o Jojo, Lola Sepa, Trinitario, Soledad, Darwin, Carlos, Wolfie, Attorney Ed, Amparo, Mila, Renato, Manilyn, Zenaida, Domingo, Danilo, Jane Dean Claire, Elizan, Violeta ng Patiño, Ofelia, Jose, Gerardo David, Ine, Abet, Norma, Advencula, Zenaida, Ernesto, Danilo, Edna, Besana, Estrella, Eduardo Sr., Cornelio, Cristita, Steve, Lorena, Jepte Jr., Rogeline, Manuel, Tomas, RC, Loretta, Loreto, Nineta, Lucia, Lodovico, Telma Doni, Onining, Flora, Rodolfo, Josie, Mineng, Ruben, Gloria, Rosita, Benjamin, Norma, Erlinda, Globio, Genaro, Adelaida, Matias, Myrna, Teodulo, Maria, Austina, Jose, Zenaida, Danilo, Pasita, Valentina, Vanity, Desiderio, Baby Alberto, Adelina, Benjamin Sr., Pablo, Ofelia, Lucita, Reynaldo, Steve, Roy, Bonifacio, Primitiva, Remedios, Esteleta, Procorpio, Porfirio, Salvador, Remedios, Santos,
Lucrecia, Jose, Adonilio, Juan, Catalina, Amador, Amelita, Pedrito, Andres, Juliana, Jose, Fernando, Ramon, Merlina, Lorenzo, Sosimo, Gloria, Christy, Edison, Faustino, Claudio, Charmaine, Rebuka, Teodorico, Ropa, Rolando, Juan, O'Neill, Kim, Kirby, Jesus, Bienvenido Senior, Caridad, Procorpio, Maximo, Felicissima, Balbino, Flordelisa Gonzalez, Roberto, Loreto, Lolito, Marjolito, Ganado, Emeterio de la Torre, Bienvenido, Astadan, Claudio, Rexel Kent Valeriano, Inocencia, Hermenegilda, Leona, Roman, Benita, Josefa, Anilo, Salvador, Joanna Rama, Rodolfo, Maria Honorio, Echevarria, Estrella, Gregoria Cecilia, Teodoro, Roberto, Gio, Clemente Capalaran, Fedelina, Mayra Marianito, Calixta, Carlos, Lope Jr., Nicolas, Maria Faustina, Manuel, Edgardo, Angelito, Marisol, Mary Joy, Palmasio, Anicia, Maria Faustino, Teodora, Albert, Leonora, Lerma, Jeff Nacario, Florentina, Marlon, Jojo, Mario, Charmaine, Michael, Prospero, Epifania, Jonathan, Anacleto, Fabian, Conrade, Antonio, Monsignor Mar Arenas, Reverend Father Danilo C. Bermudo, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ngayon po ay 30 ng Oktubre, sa diwa at pagpupuri at pasasalamat, atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario, ikalawang patron ng parokya, at ngayon po ay 31 linggo sa karaniwang panahon, linggo ng kamulatan sa mga nasa piitan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ayon sa liturhiya, ipinagdiriwang sa bawat misa ang pagdating ng pagliligtas ng Diyos. Bilang paghahanda sa Todos los Santos, ipinaaalala na sa pagdalaw natin sa mga puntod, pagdarasal para sa mga yumao at para sa intensyon ng Santo Papa, magkakamit tayo ng indulhensya plenarya. Ito ay sa loob ng unang 8 araw ng Nobyembre. Ang second collection ay para sa apostolado sa mga nasa piitan. Tinuturo ng simbahan na ang paglalakbay sa kapayapaan ay maaari sa iba't ibang relihiyon. Magsisimula ito sa kung paano tinitingnan ng Diyos ang mga bagay-bagay. Tumitingin ang Diyos hindi sa kanyang mga mata, kundi sa kanyang puso. At ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Magandang umaga po. Isa lamang pong paalala at paunawa na sa ating pangungumunyon ay meron pong tamang kilos para po maging maayos yung ating pagkukumunyon. At bilang paggalang sa banal na Eucharistia, banal na sakramento, ito po ay nasa tamang gawa dapat. Pag tatanggapin po natin yung banal na hostya, ang kaliwang kamay po ay nakataas, nakapatong sa kanang kamay.
tatanggapin po natin yung hostya. Pagkatanggap po, tayo po ay step sideward. Para po yung linya hindi matakpan o maharangan. Tatanggalin po yung mask sandali. Susubo natin, babalik yung mask at tayo po ay lalakad na. Never po nating isubo sa ating upuan sapagkat ang pagtanggap po ng banal na hostya ay sa malapit sa nagbibigay. Doon po natin isusubo. Yun lang, tandaan po natin na ang paggalang po natin sa banal na Eucharistia at sa banal na hostya ay nasa pinakamataas na antas po. Hindi po basta-basta ginagawa. Magsilhod po ang lahat at atin pong darasalin ang Oratio Imperata para sa bagyo. Amang makapangyarihan, nilikha mo at nilagyan ng kaayusan ang mundong walang hugis sa simula. Nang ang mga alagad ng iyong anak ay naharap sa malakas na unos sa dagat ng Galilea, inutusan niyang huminto ito. Ang unos ay tumalima at ang mga alagad ay napanatag. Ngayong kami nahaharap sa bagyong sipaeng, dasal nami ipagsanggalang kami sa hagupit ng unos at pinsalang dulot ng bagyo. Bigyan ng kapanatagan ang aming kalooban at sa iyong kapangyarihan, ibalik ang kaayusan at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon naming Diyos, ipakita mo na ang iyong pag-ibig ay wagas. Tugon, kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Mahal na Birhen, aming Ina,
panalangin mo kami. San Jose, panalangin mo. San Miguel Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, bilang panimula sa ating banal na pagdiriwang, tumayo po ang lahat at sabay ng koros sa pambungad na awit. Tulad ng ating kinagawian, ang araw pong ito, ang ating parokya ay nagbibigay parangal sa Mahal na Birhen ng Rosaryo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa panimula ng ating pagdiriwang, dumulog tayo sa biyaya ng ating Panginoon upang tayo ay minsan pa'y makabalik sa biyaya ng kanyang kaligtasan.
Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gayon mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Sa unang pagbasa, itinuturo ng karunungan na bagamat labis ang kapangyarihan ng Panginoon upang maisagawa ang anuman, mahabagin siya sa lahat at binibigyang pagkakataong makapagsisi at itinutuwid ang mga makasalanan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Panginoon, sa iyong paningin, ang buong daigdig ay para lamang isang butil na buhangin, na di halos makatikwas ng timbangan, para lamang isang patak ng hamog sa umaga, sa pisngi ng lupa. Labis-labis ang kapangyarihan mo para gawin ang anuman. Ngunit, mahabagin ka sa bawat kinapal. Pinagpapauminhinan mo ang aming mga pagkukulang at binibigyan mo kami ng panahong makapagsisi. Mahal mo ang lahat ng bagay at wala kang hinahamak sa iyong mga nilalang. Kung hindi gayon, ay bakit mo pa sila nilikha? Walang anumang bagay na mananatili kung hindi mo kalooban at walang makapagpapatuloy kung hindi mo nilalang. Ipinahintulot mong manatili ang bawat nilikha, sapagkat bawat isa ay sa iyo. Ang lahat ng nabubuhay ay mahal mo, Panginoon. Ang diwa mong walang kamatayan ay nasa kanilang lahat. Kaya unti-unti mong itinuwid ang mga nagkakasala. Ipinaalala at binababalaan mo sila sa kanilang mga ginawa, upang iwanan nila ang kanilang masamang pamumuhay at sa iyo sila manalig, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang ang kadaklian ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupuri't pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino hindi nagtatangi. Sa kaniyang likha, ang pagtingin niya ay mamamalagi.
magpupuring lahat sa iyo, opo ng iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kaniyang ginawa, kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inapinalis niya sa pagkagupili. Diyos ko at aking pupurihin kitang lagi. Sa ikalawang pagbasa, isinasalaysay ni Apostol San Pablo na kalakip ang lahat sa kanilang mga dalangin upang maging karapat-dapat sila sa pagkatawag sa kanila ng Panginoon. Hindi man sila lubusang matuwid, magagawa nilang mamuhay ng matuwid sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo. At ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag, o kaya't sulat na galing sa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Sakeo at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka kaagad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako ay may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipirin ni Abraham ang taong ito. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Katulad po ng nabanggit na sa araw na ito ay ating pinaparangalan ang Mahal na Birhen ng Rosario, ang araw ng pagpaparangal ng ating parokya. Sa Ebanghelyo po, mayroon akong nais bigyan ng 2 mahalagang pansin. Ang una ay ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong walang nagmamahal o ayaw mahalin. At yung pangalawa ay ang mismong puno na inakyat ni Zacchaeus o ang tinatawag nating sikomoro. Yung 2 bagay po na ito ang nais kong bigyan ng pansin. At bago po iyon, nais kong bahagi sa inyo ang isang sinulat ng isang Spanish philosopher, novelist, si Miguel de Unamuno. Ito po ay, sabi niya, ang pinagmulan ng impyerno, the origin of hell. Ito po yung kanyang sinulat. Sabi po niya, matapos mamatay ang mga taong ito, ando doon sila sa pintuan ng kalangitan. Tuwang-tuwa ang lahat sapagkat sila po naghihintay na babuksan yung pintuan. Bagamat ito po ay nagtatagal. Kaya sa paghihintay po nila, kanilang nakita ang kanilang mga kakilala sa daigdig nung sila'y nabubuhay pa. At doon po yung mga nakita nilang nang aapi sa kapwa, magnanakaw, meron ding nakitang pumapatay ng tao nung nasa daigdig. Nakita rin nila yung kanilang kapitbahay na kung saan ang sabi nila,
Napakasama nito. Nakikialam sa buhay ng may buhay. Chismoso, chismosa. Bakit narito itong mga ito? Naghihintay silang lahat na makapasok. Kaya yung pong kanilang excitement, yung kanilang inaasam-asam na mabuksan ang pintuan, nagbabago. At hanggang dumating po ang sandali, ang mga anghel, ang sabi po nila, sa lahat ng naghihintay, ang sabi ng Diyos, lahat kayo ay tatanggapin. Kaya kumulo yung dugo ng mga tao na inaakala nilang napakabuti. Bakit sila? Dapat ba silang mapunta rito? Yung kapitbahay ko, yung mga kakilala ko na walang kapwa-tao, mga nagsamantala, yun ang ikinukulo ng kanilang butsi. Pinagpuputok ng kanilang butsi. Hindi sila dapat narito. So yun po yung spirito na umiral sa ilang tao. Kaya yun po, nagre-rebelde sila. Kaya, ang sabi ni Miguel de Unamuno, yun ang origin ng impyerno. Nilikha ang impyerno para sa mga taong ayaw kumilala sa napakagandang pag-ibig ng Diyos. Labis-labis ang kanyang biyaya, sa lahat pinagkakaloob. Ang kanyang pagpapatawad, walang itinatangi. At yung mga taong hindi naniniwala doon, sabi niya, doon nilikha yung impyerno at doon sila dinala. Bagamat ito po ay kwento ni Miguel de Unamuno, palagay ko po ay may katwiran. Dahil ang sabi nga sa Book of Wisdom, batay kay Solomon, at kaugnay ng unang pagbasa, kung pinakinggan po nating lahat, lilikha ba ang Diyos na kung saan ay kamumuhian niya? Lahat ng bagay sa Kanya nagmula. At dahil ito ay nilikha niya, yan ay Kanyang mahal. Hindi ka lumilikha ng bagay na pagkatapos ay kamumuhian mo. Hindi lalong higit magaganap sa Diyos, sapagkat alam niya ang lahat ng bagay. Kaya nga ang sabi doon, ang Diyos full of compassion, punong-puno ng habag, sapagkat siya, He is a lover of life. Mahal niya ang buhay ng tao. Ito po ay dalas ding banggitin ni San Pablo sa Bagong Tipan. Nung nakaraang linggo, natunghayan po natin. Ang sabi doon, ang publikano o ang tinuturing nilang public sinner, ang sabi, umuwi siyang kinalulugdan. Umuwi na kinalulugdan ng Diyos. Hindi yung Pariseo. At ngayon naman, ang sabi po ng ating Panginoon, ang kaligtasan ay dumating sa iyong tahanan. Napakagandang winika ng ating Panginoon. Ang kaligtasan dumating sa iyong tahanan. Kaya tingnan po natin ang ilang bagay. Una, si Sakeo, sabi po ng Ebanghelyo, mayaman. Sa kultura, maging sa atin po, yung pag-akyat ng puno para lamang makita mo yung dumadaang isang sikat, hindi mo ginagawa. Lalo na sa isang mayaman. Hindi yan aakyat ng puno para makita yung isang celebrity. Hindi ho. Bata lang ang gumagawa niyan. Kaya po, maging sa kanila, sa kanilang kultura, hindi po iyon normal. Pero, si Sakeo, beyond normal. Kahit nakakahiya, umakyat siya sa puno. At napakaganda ng kanyang layunin, makita si Jesus.
Sana makaengkwentro ko si Jesus. At yun po pwedeng sa isang banda, masasabi nating hinubad ni Zacchaeus ang kanyang kapalaluan bilang mayaman at isinuot ngayon ang kasuotan ng kababaang loob. Napakahalaga nun sapagkat yung kababaang loob ang katangi-tangi na karakter na dapat nating taglayin kapag kaharap natin ang Panginoon. Hindi tayo po pwedeng magpalalo. Bagkus ay kagandahan o kababaang loob ang namamayani sa atin. At mula roon, nabuksan ang pinto ng kaligtasan ng kanyang tahanan at sa kanyang buong pagkatao. Yung pangalawa po ay ang sikomoro. Ito po ay tanda, symbol of strength, protection, and divinity. Kaya nga po, ang sikomoro, yung mismong inakyat ni Zacchaeus, pinagpapalagay hanggang ngayon ay buhay pa. Nakatindig pa rin yung puno na yon. Nabubuhay siya 1,000 taon. Meron pong napakahalagang bagay, isang simbolismo na ginamit ng ating Panginoon na dapat nating makita sa Ebanghelyong ito. Walang iba kung hindi ang bunga ng sikomoro. Bakit po? Ano ang significance nito sa salaysay kay Zacchaeus? Ito pong bunga ng sikomoro, yan po ay mapait. Pangalawa, pag binayaan mo naman siyang, o pagka ito po ay kinain mo, kahit medyo hilaw pa o maniba lang, mapait yan. Pagka ito naman ay pinabayaan mong mahinog ng husto, yan po ay mabubulok. Bakit? Dahil dadapuan siya ng mga insekto. Para po ito maayos, ang ginagawa po ng mga nag-aalaga ng sikomoro, tinutusok nila yung bunga. Bakit? Para bumilis na ito ay mahinog. At pangalawa, para hindi pasukin, hindi maubos ng mga insekto. Kailangan mong tusukin yung kanyang bunga para pakinabangan. Yun ang significance nitong sycomoro tree, kaugnay kay Zacchaeus. Tinusok din ng Panginoon ang kanyang puso. At matapos po itong tusukin, sugatan ang kanyang puso para hindi siya mabulok tulad ng bunga. Para hindi siya maging maasim at maging mapait, kailangan mong tusukin. Iyon ang buhay ni Zacchaeus. Mapakapait sa paningin ng madla, ng community. Sabi nga nila, bakit pupunta si Jesus doon sa bahay ng makasalanang yan? Ganon kapait ang tingin sa kanya. Itinitiwalag sa lipunan. Hindi nagagalit kay Zacchaeus, nagalit sa Panginoon. Kung atin pong pinansin yung Ebanghelyo, doon sila animoy bulong ng bulong. Si Jesus nakikitungo sa makasalanan. Para hindi siyang mabulok, tinusok ng Panginoon ang kanyang puso. Matapos tusukin ang puso niya, ano po ang naganap pagkatapos? Ang sabi niya, Panginoon, kung meron kalahati ng aking yaman, ibibigay ko sa mahirap. Kalahati ng aking yaman, sa mahirap ko ibibigay. Bunga yon na hinipo ng Panginoon ang kanyang puso. Pangalawa, kung meron po akong nadaya
4 times ibibigay ko sa kanya ang lahat. 4 times. Ibig sabihin, ikapo, o 1/4, 400% ibibigay ko sa kanya, sa kanila, kung ako man ay merong nadaya. So yun po yung bunga. Yun ang bunga ng sikomoro, yun din ang bunga ng kanyang pagkatao, sapagkat tinusok ng Panginoon ang kanyang puso. Na bagong bigla si Sakeo. Palagay ko po, yun ang huwag nating imimiss na punto sa Ebanghelyo. Hindi pinabayaan ng Panginoon na mabulok. Ganon din tayo. Pag hinihipo tayo ng Panginoon, tinusok ang puso mo, tinusok ang bunga, sadyang masakit. Pero, hindi tayo mabubulok. At tayo ay pakikinabangan ng taong bayan. Kung iuugnay po natin ito sa ating buhay sa kasalukuyan, sabi nga doon, meron tayong pagkakasala, ang bawat isa. Pag mula kayong titingin sa mga reliyon ninyo, na po, ang Panginoon, pag tayo'y nagkasala, nakaka-inkwentro natin, yun ang pagbubukas ng pagbabalik loob, pagbabago ng buhay. Kasalanan mo sa iyong pamilya, kasalanan mo sa iyong kapwa, kasalanan mo sa simbahan, kasalanan mo sa gobyerno, kasalanan mo sa taong bayan, sa community. Yun ang ating panalangin. Tusukin din ang bawat isang puso ng ating Panginoon. Nang sa ganoon, ang bawat isang tao ay mabago. At ang buong lipunan natin din, masabi ng Panginoon, sa lipunang ito, dumating ang kaligtasan. Yun po ang pinaka-asam-asam natin. Kailangan natin ng sycamore tree. Nang sa ganoon, tusukin din tayo ng ating Panginoon. Mabago ang ating lipunan. Kaya lang, animoy manhid ang tao. Itaas po natin nais kong itaas ang aking halimbawa sa antas ng lipunan. Sinalanta na naman tayo ng isang matinding bagyo. Ang buong kapuluan, apektado. Maraming buhay ang binawi ni Paeng, ang bagyong Paeng. Marami ang winasak na tahanan at mga komunidad. Trahedya na naman. Pero yun po ang kumisan, hindi na tayo nadala. At sana huwag mangyari. Mula sa trahedya, pagkakataon na naman, parang iba ay magsamantala. Madalas ko nang mabanggit, tingnan mo yung COVID. Napakabigat. Ginawang pagkakataon ng iilan, ng mga namamahala, maging pinakamataas, naging korap. Yun ang aking dalangin. Yun din sana ang dalangin nating lahat upang ang ating sambayanan ay makatulad ni Sakeo. Tingnan po yung SALN. Nakalagay yan. Lahat binabanggit. Pag hindi ka nag-submit, yung mga naglilingkod sa pamahalaan, merong kaparusahan. Matandaan po natin, ang dating Supreme Court, si Corona, tinanggal. Dahil hindi nakalagay doon ang kanyang, hindi na-declare yung aking matatandaan pa, yung deposito sa bangko ng mga dolyar. Tinanggal. Ngayon po, sa huling pamamahala, maging si dating Pangulong Duterte, hindi dineklara ang kanyang SALN. Hindi natin madidinig, katulad ni Sakeo. Katulad ni Sakeo. Kung ako po'y may nadaya, ibibigay ko ang kalahati. O hindi kalahati, ibibigay ko sa mahirap ang kalahati. Yung mahirap
Wala siyang pakialam sa mahirap. Hindi siya ng api sa mahirap. Ang sabi niya doon, ibibigay ko ang kalahati sa mga mahihirap. Kung may nadaya ako, yun po, 400% ibabalik ko sa kanila. Hindi mo yan madidinig ngayon. Hindi mo yan madidinig. At yun ang nais ko sanang madinig. Lahat tayo. Upang ang lipunang ito, maulit ko, masabi ng Panginoon, ang kaligtasan ay namamayani sa ating bansa. Ang paborito natin, pag tayo may pinupuna, o tayo'y pinupuna, o meron tayong nais ituwid, ang paborito nating sabihin ay yung winika ng ating Panginoon. Sino man sa inyo ang walang kasalanan, maunang dumampot ng bato. Yan po, ginagamit nating madalas. Ano nais ipakita? Bakit ikaw ba'y matuwid? Ala ka bang kasalanan? Ibabalik pa sa iyo. Para bang sinasabi, pareho lang tayo. Ikaw pa nasisi sa huli. Yun ang gusto natin. Ayaw nila yung binanggit ni Sakeo. Walang nagsasabi, Panginoon, kung may nadaya ako, ibibigay ko. Kaya yung kaligtasan sa kanyang tahanan, ibinalik yung kanyang dangal. Nabawasan ng kalahati ang yaman, pero nakita niya ang kanyang dangal. Nabawasan ang kanyang ari-arian, pero nakita niya ang tunay na kasiyahan. Nawala ang kanyang pagkatao, ibinalik ng ating Panginoon. Yun ang kaligtasan ng kanyang tahanan. Kaya yung magdadaan, isipin nyo na lang po, imagine natin, andi dyan yung magandang tahanan ni Sakeo sapagkat mayaman siya. Magandang tahanan. Kulang na lang batuhin ang tao sapagkat, ang yaman na yan, nagsamantala siya. Ngayon, dadaan ang tao, kinalulugdan niya ang tahanan. Yun ang kaligtasan. Ibinalik yung kanyang dangal. Sana po sa pagdiriwang na ito ng ating banal na misa, yan dinawa ang ating kamtin. Tuwing magdiriwang tayo ng misa, nakaka-enkwentro natin ang Panginoon. At doon din ang inaasahan sa atin. O Diyos, kung may nadaya akong kapwa, babaguhin ko po ang sarili ko. Kaya ang ating panawagan, let your heart be pierced by Jesus. Bayaan nating tusukin din ang ating puso ng Panginoon. Na sa ganoon, tayo din ay mabago. Tatayo po tayo at ating dadasalin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo po ay dudulog sa ating Panginoon at sa bawat kahilingan ating isasabo. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang pusong mahabagin. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang pusong mahabagin. Para sa banal na simbahan, upang tulad ni Jesus, kalingain niya ang mga hindi pinapansin at nakakaligtaan ng lipunan, dumalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang pusong mahabagin. Para sa mga nasa pamahalaan, upang pairalin nila ang pagmamalasakit lalo na sa maliliit, dumalangin tayo.
Panginoon, ipagkaloob sa amin ang pusong mahabagin. Para sa mga paring nagpapakumpisal, upang tulungan nila sa pagbabagong buhay ang sambayan ng nagbabalik loob, dumalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang pusong mahabagin. Para sa mga nasa piitan, upang makamit nila hindi lamang ang katarungan, kundi ang pagbibigay ng isa pang pagkakataon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang pusong mahabagin. Para sa ating natitipon ngayon, upang makita natin sa bawat isa ang mabuti at maganda at maiwasan ang paninira at paghusga sa kapwa, dumalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang pusong mahabagin. Para sa mga yumao, upang makamit nila ang awa at kaligtasan na hatid ni Jesus, dumalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang pusong mahabagin. Para po sa lahat ng ating mga yumaong kamag-anak, mga magulang, mga kaibigan, at ating aalalahanin sa panahong ito, lalo na sa November 2, dalangin po natin sila na naway kupkupin ng Panginoon ang bawat isa sa kanyang kalangitan. Gayun din para kay Del Rivera, naway matanggap niya ang kaliwanagan ng ating Panginoon sa langit. Para sa mabuting kalusugan ni Cayetano Rojas, Nora Marsigan, at gayon din para sa tanging kahilingan ni Oda Tabal at Jimmy Blanco at ng kanilang pamilya, na nawa ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon sa kanila ay patuloy na ipagkaloob. Amang maawain, tulungan kaming magpatawad at humingi ng tawad. Dinggin ang aming pagsamo at mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayong mga kapatid upang itong ating sakripisyo ng pag-ibig ay kalugdan ng Diyos na amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang maraming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa kanyang puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti siyang ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. At kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Binigay iyon sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis na nagkakaloob na kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa iyong harapan
upang sa iyo ay makapaglingkod. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami ng pag-ibig kay San Francis na aming Santo Papa, si Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng Mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at mga alagad na namuhay dito sa daigdig na may kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng papuri at parangalay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kaysa ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Tanda ng ating pagkakabuklod bilang iisang angka ng ating Panginoon, awitin po natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan habang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. O Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan, ang pinagkakaloob sa inyong lahat. Tunghayan sana ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa na naayon sa iyong kalooban, ikaw na nabubuhay at nagahari,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian po tayo ngayon at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Ang magkasamang katawan at dugo ng aming Panginoong sa Kristo ay magtulungan ng sumunod. Meron ang Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoon, ang Panginoon ng pagpapatawad at ng kaligtasan. Nagaanyaya upang sa ating tanggapin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Inang mahal, Mariyang ina sa
kandungan mo'y nahimlay ang sanggol mong aming buhay. Pakinggan mo at ihatid aming mga panalangin kay Jesus na kaligtasan namin. Pag-ibig mo inakay tamis, ipadama mo sa amin tumatangis. Turuan mo kami magmahal kay Jesus aming tagapagligtas. Inang mahal, huwaran ka ng pagsisilbi sa Diyos sa pag-akap mo kay Jesus. Pakinggan mo ang panalangin naming matularan ka sa tindi ng pag-ibig mo sa Kanya. Pag-ibig mo inakay tamis, ipadama mo sa amin tumatangis. Turuan mo kami magmahal kay Jesus aming tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ay magkakaroon ng second collection para sa apostolado para sa mga nasa bilangguan. Awitin po natin ang awit ng pasasalamat.
Nais po nating pasalamatan sa pagdiriwang at pagkaparangal natin sa Mahal na Birhen ng Rosaryo, ang tumayo bilang komite ng ating pagpaparangal o ang Fiesta Committee. Ang Black Rosary Movement sa pangunguna ni Sister Gloria Manalo at ang kanyang mga kasamahan tuwing umaga na nagnunubina at nagro-rosaryo. Para po sa Legion of Mary, ang presidium ng Inang Pinagpala, Ina ni Cristo at Birhen ng Rosaryo sa pangunguna ni Sister Ruby Kaisip, at ang ating Parish Commission ng Youth sa pangunguna ni Brother Jet Nicario. Para sa kina Sister Baby Agustin, Brother Rino Cunanan, Brian Briggs Marcelo, ang Mother Butler Mission Guilds, ang Knights of Columbus, ang SOCOM, at ang ating pong choir. Sa araw pong ito, ang magpuputong ng corona ay si Brother Arsendel Zapatos, at ang paglalagay ng rosaryo sina Sister Felicidad Rico at Sister Marian Te. Sila po ating nais pasalamatan at lahat ng nagtaguyod upang magparangal tayo sa araw na ito ng Mahal na Birhen ng Rosaryo. Pasalubungan po natin sila ng sabay-sabang palakpakan. Ave Maria, gratia
misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Panalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristong aming Panginoon. makapangyarihan at walang hanggang Diyos, sa tulong ng Espiritu Santo, inihanda mo ang kaluluwa at katawan ng maluwalhating Inang Birheng Maria upang maging marapat na tahanan ng iyong anak. Pagkaloob mo kaming nagagalak sa paggunita kay Maria, ay maligtas sa tulong ng kanyang mairuging pamamagitan sa kasalukuyang mga kasalanan at sa kamatayang walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo, siya na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mamalaginawa sa ating lahat. Amen. Minsan pa, pagpugayan po natin ang Mahal na Birheng Maria, pasalubungan natin siya ng masigabong palakpakan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain po kayo ng mapagmahal na Diyos, sampu ng inyong pamilya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. humayo tayo, manalig tayo sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.